Hello, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin, Talk News PH. Thank you for coming over this channel. Sa mga subscribers, salamat po sa continuous support na binibigay nyo and patronage to Justin Talk News PH. At doon sa mga would-be subscribers, I would like to request you that subscribe now, then like, share, and ring that notification bell para anytime na meron tayong bagong vlog, you will be easily notified. So this evening, kakatapos lang kasi ng PCO sponsored meeting, press conference ng mga department secretaries of PBBM led by ES Bersamin. So, meron tayong mga napuna doon sa kinakandak nilang press conference. This press conference is clearly in defense of the scandal, the controversy pertaining to the Bicameral Conference Committee blank budget amount on a lot of agencies. Ito ang pinaka-requinsa na press conference na ginagawa ni ES Bersamin. Now, meron tayong mga issues na gusto nating tanongin kay ES Bersamin. At napuna rin natin sa kanyang mga statement doon sa press conference na yan na parang hindi ako makapaniwala doon sa mga sinabi niya. Sorry na lang po. Pero alam namin yung mamamayan kung anong katotohanan. O bakit nasasabi ko yan? Ano ba yung sinasabi ni ES Bersamin? Unang-una, with regards to the blank Bicameral Conference Committee that was ratified, na hindi raw talaga alam ni President BBM yung pangyayari. Wala siyang kinalaman doon. Kaya totoo na yung sinasabi nila na ang kanila accusations to PRD and Congressman Ungab na it was a fake news. Dahil hindi talaga niya alam ang pangyayaring iyon. Yan ang una niyang sinabi. At saka, ang mga congressman, ang legislature is an independent entity and institution. So, they have their own function. Ang executive, hiwalay doon yan, wala talagang kinalaman ang executive, ang presidente dyan sa with regards to the blank budget na nandyan sa Bicameral Committee report. Ngayon, sino kayong maniniwala sa iyo, ES? Kanina ba ang tingin nyo sa mga tao? Kanina ba sabihin natin, kayo lang ang tumingin ng ganyang kababa sa mga Pilipino na hindi marunong magmatsyag, mag-analisa at sumaliksik sa mga bagay-bagay na ginawa ng ating pamahalaan. Sino bang maniwala sa tagal na ng administrasyon, 3 years na, wala pa akong naalala na mga major event na hindi involved ang presidente. Sa katotohanan lang. Pwede siyang not directly nagsasalita, pero marami siyang mga undersecretaries, and even the Speaker of Congress is the one mouthing all things that he want, all policies that he want to be implemented in his government. At ito, lalo na ito ngayong GAA na ito. So, ang ibig mong sabihin, kung sino mga nag-fill up ng mga blank dyan sa Kongreso, sila-sila lang yun. Yung mga congressman, yung technical group lang ng mga congressman ang gumawa noon. Para kanino? Para anong benefit ng mga congressman? Na all of this will go to the agencies tulad ng NIA, DA,
lahat na yan, yung mga nasa blank na mga pages ay doon sa mga agency. Hindi man na napupunta sa DPWH. Sino man makikinabang dyan? Hindi naman makikinabang directly ng mga congressman. Di ba? Kung in form of ayuda yan, posible na makikinabang sila. Ito ibig sabihin ni E.S. Bersamin na na ang Kongreso, sila lang talaga ang gumawa niyan. Sabi pa nga niya, we don't want to get involved with that problem, with that incident dahil independent body ang Kongreso. Talaga? Ganyan ka-independent? Ibig sabihin yung mga hearing na ginawa nyo against BP Sara, was that merely the action ng mga congressman na ayaw lang talaga nila ni BP Sara? Was there any ulterior motive to that? Wala bang political motive para gagawin yun? Ganun ba yun? Ganyan ba sila ka-independent? Yan ang question. Kaya sabi pa nga ng mga kumpare ko rito, sabi nila, tell it to the Martians. Huwag naman Marines, ma-heart mga Marines kasi mga Marines daw ngayon knowledgeable na. Kahit na lagi sila sa dagat, knowledgeable sila dahil may internet na raw. Kaya tell it to the Martians kasi mga Martians hindi pa nakarating sa Earth. Hindi nila alam ang pangyayari dito. So huwag mong luko, madaling salita, huwag mong i-bluff ang mga tao, ang mga mamayang Pilipino. Kawawa naman kami, hirap na hirap kami. Lukuhin mo pa kami sa ganyang salita na walang kinalaman ang presidente natin. Diyan sa mga blank na mga budget allocations, diyan mga insertions na yan. Talagang yung pagdepensa nyo kay PBB, sa totoo lang, sana naghanap kayo ng ibang reason. Hindi yung ganyan na dependent sila, wala kaming kinalaman dahil wala naman kaming iba naman kaming sangay ng pamahalaan. We are an independent body like the legislative branch of our government. Napakataas ng justice ka tapos papasok ka sa mga ganyang statements. Ngayon, yung tanong din sa kanya kung the president is blocking the impeachment of BP Sara. Ayan ang sabi ng mga kabayan black, yung mga leftists, yung mga CPP, NP, NDF na kasabuat ni Martin Romualdez na they are blocking na President BBM is blocking the impeachment case of BP Sara. Kaya nga hindi matuloy-tuloy. It is stalled in Congress. Hindi pa nga yata nakarating kay I don't know kung kay General Velasco na ang Secretary General ng Congress. But after that, hindi natin alam. Kaya nga, ang conclusion ng mga makabayan black na talagang pinipigilan ni BBM yung pag-endorse o pag-endorse niya doon sa Senate. Klaro naman eh. Sabi ni E.S. Bersamin, hindi. Ganun pa rin ang reasoning niya. The legislature is an independent body and we are also an independent body and we cannot interfere with their affairs. Yun ang sinasabi niya. Maniwala ba kami niyan na ganun? Kaya nga ulitin ko, lahat na pangyayari dyan, kasama yung quadcom lahat niyan. Hindi lang yung pakana ni Martin Romualdez nitong Baluslos. Kung hindi, kasama na yung mag-asawa. Sila nagpaplano niyan. Kahit sabihin pa, yung ibang mga vlogger na may hidwaan na hindi ako maniwala. They are in one purpose and that is to perpetuate their power. Kanilang power, kanilang paghawak ng kapangyarihan, yun lang ang their only desire is to do that. And it is very clear. Kaya kalukuhan yung sinabi niya na independent body yan. Siguro independent. Kung titingnan mo sa
sa libro. Pero ang katotohanan sa sitwasyon ngayon, I'm sorry to say, that's a big lie. That's a big lie. Ngayon, sabi nga niya, hindi daw gagawin ni Presidente yan. Nagbigay lang daw siya ng idea na ayaw daw niya yan. Ayaw niya yung impeachment na yan. But that's merely a comment. But the President is never suggesting na itigil niyo yan. But how about nung meeting niyo sa Malacanang? Ano bang sinabi ng Presidente doon? Maraming balita na lumalabas noon na talagang instructing the congressman not to pursue with their impeachment case against VP Sara. Kung tanungin nyo ako, anong dahilan? Malalim ang dahilan yan. Kasi November pa lang, they're receiving confidential report. Confidential to ha. So, ibig sabihin, gumagastos din ng confidential fund si BBM na kung merong incident na magpapahama kay BP Sara, merong grupo na mag-retaliate, including the people. Mga tao, sigurado yan will go to the streets. Kung meron, matutuloy yung impeachment na yan. They were threatened by that. And all of this news, mga balita na ganyan, na-confirm nila BBM sa kampo nila. Kaya kasi pinatawag niya yung mga congressman na ganyan ang kanyang ang position with regards to the impeachment of VP Sara, na hindi talaga yan dapat ipuso. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Sa sobra nilang concern na mag-people power yung mga tao, and it was proven on January 13 this month. Ilang tao ang lumabas? That's around 2.5 million. Paano na lang kung ituloy yung impeachment? Kaya hindi talaga yan matutuloy. Sorry na lang sa mga leftist na yung desire ninyo na magkagulo ang bayan, hindi matutuloy. Kasi sumisigway si BBM ng ibang paraan aside from the impeachment of VP Sara. Kasi alam nila talaga kung sundan pa natin to, sigurado na baka magkaroon nga hindi lang sa Lunita ang rally maganap, kung hindi hanggang sa Minchula. Pwede pang papasok mga tao sa loob ng Malacanang. Yan ang isa sa mga kinatakutan nila. Kaya hindi nila talaga matuloy-tuloy yung impeachment. Ngayon, kung merong reason na magkaroon ng pagbali or what how we say that, pag-iba ng pag-iisip o desisyon ni BBM na ituloy ang impeachment, anong mangyayari din? Alam mo ba na yung mga rally ng Iglesia ni Cristo na supposed to be ngayon 25 na bukas na yon, and hindi na yan matutuloy. There was no notice na matutuloy. Alam mo ba yan, psychologically sa mga kalaban, naisip din nila yan na once na ituloy natin tong impeachment na to, pwede natin ituloy hindi sa 20 within this week, but next week. So kung magkaroon sila ng rally by the 25, lampas na yun. So hindi na sila makagather ng ganyang karaming tao. Sabihin nila 5 million ang will go to the streets. So after malapit na ang recess ng Congress, doon natin ilalabas ang endorsement to the Senate. Kasi daw ang Senate, kahit na election period na, pero magre-resist din sila, pwede daw i-continue yan doon sa 20th Congress. Yun ang desire nila. Pero sa ibang mga congressman, hindi na talaga yan matutuloy. Tulad ni Abante, anong sabi niya? Hindi daw siya akin to the
the continuation of the impeachment case. Kasi dadaan pa sa Committee of Justice ng Kongreso. So mahaba ng panahon at wala ng oras. Kaya ang desire nila sa 20th Congress na itutuloy. So makikita natin na kung itutuloy nila yung impeachment, meron namang panangga na people power ang mga supporters ni VP Sara, including the Iglesia ni Cristo. Kaya siguro cat and mouse game ang nangyari. Kung kayo, mag-impeach kayo, itutuloy talaga niyo yung impeachment, magkaroon ng express mode ang impeachment case na yan, na dalhin nyo kaagad sa Senate para i-endorse kay Jesus Cordero, meron kaming nakahanda na people power activity or movement or revolution na pwedeng maganap by that time na i-endorse nyo yan sa Senado. So yun ang kinatatakutan nila. Kaya ibang mode naman ang ginagawa nila. Yan, ibang mode ang ginagawa ni PBBM ngayon. Hindi na yan. They are focusing on the election. Kasi hawak nila ang Kongreso, hawak nila ang Comelec, si George Garcia. So, pwedeng maiba ang resulta ng election kung hawak nila ang Comelec. Alam naman natin ang mga ginawa ni George Garcia, yung pag-approve sa AKAP, AX, MAIF, na kahit na campaign period, pwede ka mamimigay ng ayuda, basta DSWD na lang. Sinong linuloko ninyo? DSWD ang mamimigay. Wala kayang involvement yung mga district congressman and mayors at yung mga senador doon sa pamamimigay. Sino makapigil sa kanila kung sasama sila sa bigayan ng ayuda? Is that that can be an election offense? Mayroong mag-testify na ito si congressman nandoon si senator, sila talagang mamimigay. Kung mere presence lang ng padaan lang sila, hindi talaga sila nagsasalita doon, tapos yung mga tauhan nila magsasabi na nagbibigay nito si congressman ganito, ganyan. Ang DSWD lang ang pinamimigay ng ayuda na para sa inyo. Diba? Nakakalusot din. So yun ang diyan, palusot na gagawin ng mga kandidato ng administrasyon using that AX, AKAP ayuda para makapagkampanya sila doon sa mga kapuspalad nating mga mamamayan. So ganyan lang kasimple. So parang parang chess game. Kung isampa niyo yung isampa ninyo yung kaso, mag-people power kami. Kaya ultimately nag-decide si BBM na hindi na lang, mabilis ang pagbagsak natin kung gagawin natin yan. Hindi lang ako nagsasabi nito yung mga taong directly talaga nandyan nakakaalam ng mga delicate na mga decision ng ni PBBM na lumabas din sa ibang mga analyst. Yan ang dahilan. Talagang hindi yan matutuloy. So ngayon, ito nga mga sinasabi ni E.S. Bersamin, minsan nakakatawa, minsan nakakagalit dahil talagang klarong-klarong tinakpan lang niya ang mga gawain ni PBBM. Na alam naman natin na hindi naman gagalaw yung nasa baba kung walang blessing na nasa taas. Kaya sorry na lang, E.S. Bersamin, walang maniwala sa iyo sa mga pinagsasabi mo. Sa totoo lang nagtatanong ka, wala pa lang ka, para tayong mga bata niyan para ngayon lang tayo, di ba? Ngayon naman, siguro dahil nga ito na naman sila, once na katulad ng mga revelations ni PRRD regarding sa yung military, kailan ba kayo, susunod ba kayo sa Commander-in-Chief na mayroong problema sa health, dahil nga patuloy ang kanyang pagkagumon, pagka-involved dyan sa
sabihin na natin na bawal na substance. Ngayon naman, dahil nga lumabas itong tungkol sa BICAM report na blanks, kaya naglabas na naman ng salita si Boeing, nagsalita na we soften our stance daw sa ICC, but we will not deny the request of the Interpol if ever they will issue a warrant of arrest. He didn't specify kung sino yung tao na issuehan ng warrant of arrest. Yun din ang sinabi ni Bersamin. Totoo naman na wala na tayong jurisdiction sa ICC. Umalis na tayo doon. Sabi niya, but we will not deny any request from Interpol kung mag-request sila assistance na i-execute yung warrant of arrest. So sino yung pinatutulan mo? Si PRRD, si Bato, si Bungo, yung mga generals, hindi mo lang masabi. And this is in response to the case na isasampa ngayon nila ni Congressman Ungab at sila ni Bill Gra. Sampa nila dyan sa Supreme Court. Yun, parang nananakot din eh. Bakit takot ba si Tatay Digong dyan, si PRD? Matagal na niyang hinahantayan. Nagsawa na kami, isang taon na, simula nung si Trillanes na naglabas na issue na yan, hanggang ngayon walang nangyayari. Tapos sasama ka pa. Isang bagay rin, na-discuss ko na ito matagal na panahon. Ang Interpol is a different entity, nasabihin na yan. Then, iba rin ng nasa Netherlands yung ICC, The Hague. Wala talaga silang connection in each other. Ang Interpol naman, sa mga transnational crime, sila ang involved dyan. May green notice, may red notice, mga ganon. Pero, ang ICC iba naman kung mag-issue sila ng warrant man directly doon sa state o doon sa bansa na mayroong security force, doon sila mag-issue. But i-course pa nila sa Interpol. Hindi naman nila agency ang Interpol. It's a different entity, it's a very different institution. Kaya hindi mangyari mag-issue sila ng warrant of arrest dyan sa na-i-course sa Interpol. Kaya panilin lang yan eh. Ang tagal na dinidiscuss yung issue na yan. Hindi maka-issue ang Interpol ang ICC para sa Interpol para i-execute. Kung mag-execute man ng ICC, sila mismo ang magdala ng warrant dito na ibibigay dyan sa police branch ng government natin. At dahil sa sinabi ni Boeing, DOJ Secretary, we are no longer member of the Interpol and that's beyond their jurisdiction already. So, hindi na niya pwedeng tanggapin yung warrant na yan. Gusto lang niya ipalabas na pwede pa rin kung sa Interpol idadaan. Ay hindi nga yan nila ibibigay ng Interpol. At saka, wala namang hearing talaga dyan. Meron mga investigation, pero walang hearing talaga with regards to that, sa cases na sinasabi mo. Yung mga sinabi ni Conte, yung sila ni Sal Panilo. Tama si Sal Panilo sa mga sinasabi niya. Puro lang mga parang haka-haka lang yung sinasabi ni Conte. Hindi naman siya ang totoong representative ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba? Kaya yung issue na yan, sinasakyan lang. Parang tinitreat nila ninatawanan lang kayo sa totoo lang ni PRRD. Matagal na niyang yan. O kaya nga sinasabihin, pumunta na kayo rito eh. Isang taon, ilang taon na, 2 taon, 3 taon. Simula pa kay Leila de Lima yung mga kaso na yan. Meron ba nag-prosper kahit isa? Wala. Kaya useless yung mga statement na yan. Talagang sadya din naman tinanong ng mga reporter para sakala nila ma-threaten si PRD. Kakamali kayo. Kaya
itong meron pa raw next week na I don't know, next Monday raw hearing para ulit. Then ito si Balisacan sasabi na we have a positive outlook sa economy natin, and we were able to control inflation from 3.4 to 3.2. So 0.2 lang ang pagbaba. But we never feel anything. Oy, Secretary Balikasan, baliktad. Pataas ang tingin namin. On the ground, lahat na presyo nagtaasan, hindi bumaba. Wala kami naramdaman na ganyan. Tapos sabihin mo pa na dahil sa mga calamities nangyari last year, kaya yun ang effect ngayon sa nangyari sa economy natin. And maganda daw ang outlook natin dahil yes, makontrol na raw yung inflation. And then si stating niya dahil nga daw sa mga 20% lang daw ang galing sa gobyerno with regards to sa GDP ang contribution almost sa private sector. But I'm asking, yung natin, yung foreign direct investment FDI natin, tumaas ba? Sabihin mo na ganyan? Kalukuhan yan eh. Wala na nga nag-i-invest. Meron nag-i-invest pa kunti-kunti. Walang major investments. Meron mga portfolio investment yan sa stock exchange. Pero walang brick and mortar tulad ng mga brick and mortar investment, tulad ng mga factories that were created for the purpose of generating jobs, and small businesses will be affected, will be involved also in that manner kung merong mga talagang serious na mga investors. Ito naman si Mina Pagdanganan, sabi niya that we're preparing everything. We have our legacy projects now. Anong legacy project? Wala naman kami nakitang legacy projects na ipaghanda daw yung pundo para daw it will be ultimately accomplished on by the year 2028. Meron ba nasimulan? Can you name any na major infra project ng gobyerno? Yung pinag-iyabang ninyo na na flood control projects, wala nga kayong masabi kahit isa eh. Maraming mga nagko-comment. Yung mga vloggers mismo, you want a list kung saan ba yung mga infra projects na yan para makita namin yung flood control projects. Wala eh. Up to now, walang linalabas ang DPWS kung nasaan yung mga projects na yan. Pero mga projects galing pa kay PRD na were delayed dahil nga hindi nyo pinupuntuhan. Tapos nung mayroong statement si J.S. Bersamin kasi may nagtatanong bakit laging umiikot si BBM. Bago yan, yung with regards pala sa mga defunded agencies, kasi sabi ni Mina Pagdanganan na hindi daw nila ma-assure na yung mga nabawasan ng pundo dahil nga may mga savings yung ibang agencies. Yung savings na yan, yun ang pangpuno doon sa mga na-defund. Pero hindi daw lahat. Ito ang tanong ko, the first place, bakit di-fund ni BBM yan? Saan niya dinala ang pera? Tapos ngayon nahabulin sa savings. Sabi niya hindi lahat daw mabibigyan. Kawawa naman yung hindi mabigyan. Tapos si BBM panay daw ang ikot sa mga ahensya. Siguro maraming nagagalit sa kanya. Bakit kami, Mr. President, napaka-importante ng department namin, but inalisan kami ng ganyang pundo. Lalo na yan si Angara. Di ba kaano ni BBM yan? Baka yun ang mabigyan. Pero yung iba na hindi kilala, hindi ganong ganyan ka-close, at hindi prominent yung agency na yan, pwedeng hindi mabigyan. Kaya kalukuhan saan ba dinala nyo yung pera? Di ba supposed to be napupunta yan dyan sa services na yun, ng mga ahensya na yan? Simple lang naman ang tanong, napupunta doon sa program funds na ipamimigay para sa ayuda. AKAP, AX, talagang todo ang bigayan nila. Tingnan mo ngayon the start of the campaign, uulan ng pera yan. Kaya kayo, mga butante, tanggapin nyo lahat yan, pero huwag nyong iboto yung mga kandidato nila. Yun lang ang gagawin natin para makaganti tayo sa daming corruption,
kalukuhan na ginawa nila sa bayan at sa atin. Harap-harapang pagnanakaw ng kaban ng bayan, supposed to be ang mga tao makinabang. So anong ginagawa? Harap-harapan tayong linuloko ng mga to, at dapat naman hindi natin sila pagkatiwalaan na. Huwag na natin sila iboto kahit sino pa diyang prominente nilang mga kandidato. Kasi sumama kayo dyan eh. Pero ang ibig sabihin, patuloy kung mananalo kayo, ang mga pulisya ng administrasyon na to kung manalo kayo. Huwag niyong sabihin na maiba kayo. So, medyo maiksi nga yung press conference nila kasi wala naman silang masasabi na marami. Oh. Wala naman silang yung kay Chu, may iba akong vlog diyan, yung kay Laurel Chu. Oh, yung sa DA. Kasunod dito, meron akong vlog niyan. Medyo mahaba kasi yun kaya binubuod ko. Okay. So, siguro hanggang dito na lang. Salamat sa pagdalo ninyo sa Justin Talk News Speech, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe para naman medyo lumago ang channel na to, at patuloy tayo magbibigay sa kanyo ng mga mahalagang information about kung anong nangyayari sa bayan natin at anong mga bagay na dapat hindi natin makaligtaan para maiahon tayo dito sa mga problema natin ngayon. So with this, maraming salamat sa suporta ninyo sa mga subscribers, at ulitin ko doon sa mga would-be subscribers, please like naman and share this to your friends. At I think the usual kasi schedule ko is afternoon talaga mag-vlog ako. And last days lang medyo ginagabi, pero starting now the vlogs ko will be uploaded on the afternoon, starting from 1 o'clock up to 5, up to the early part of the evening. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, at see you in my next vlog.